Good afternoon, my dear brothers and sisters. In the first reading, we heard the story of Gamaliel. Gamaliel is described by the first reading as a teacher of the law, respected by all the people. A teacher of the law. But I would like to think that Gamaliel is also a student of history. Yung pong mga Pariseo, yung tinatawag na Sanhedrin, yung pinaka-senate ng mga Hudyo, the highest governing body, pinipersecute nila yung mga alagad. Pinagbabawalan nila sina Pedro, Juan at ang kanilang mga kasama. Ihinto nyo yung pangangaral ninyo tungkol dyan sa taong yan na sinasabi ninyong nabuhay na maguli. Of course, hindi naman sila sinusunod ni na Pedro. Kaya gusto nilang parusahan ang mga alagad. Pero tumindig si Gamaliel at ang sabi niya, teka muna, dahan-dahan tayo. Si Gamaliel ay isang Pariseo at sabi niya sa kanyang mga kasama, let us study the lesson of history. May mga katulad na nila na nauna sa kanila. Some time ago, Theudas appeared claiming to be someone important, and about 400 men joined him, but he was killed, and all those who were loyal to him were disbanded and came to nothing. Pagkatapos sinundan siya ni Judas the Galilean, ganun din na nangyari. Marami ding mga sumunod. Pero nung mamatay si Judas the Galilean, nagkawatak-watak din yung kanyang mga disipulo. Two lessons from history. Anong sinasabi nito sa atin? Sasabi ni Gamaliel, teka muna, itong taong ito pinatay at ang kanyang mga alagad ay patuloy nangangaral. Dapat itong mga taong ito nagkawatak-watak na kasi wala na yung kanilang pundador, wala na yung kanilang tagapagtatag, wala na yung Kristo na sinasabi nila. But still, they are here. Persistent. Baka hindi lang yan gawa ng tao. Baka yan ay gawa ng Diyos. And the warning of Gamaliel is very clear. If it is from God, no human effort can destroy it. God's work cannot be stopped. Sabi ni Gamaliel, kung yan ay gawa ng tao, matagal na yang nasira. Hindi yan magtatagal. Pero kung yan ay gawa ng Diyos, walang makapipigil dito. Mga minamahal kong kapatid, marami na pong nagbanta na sirain ang simbahan. Marami na ang nagtangka na lipulin ang mga alagad ni Jesus. And yet, for 2,000 years, the church still stands. Sa kabila natin, in spite of us, ang simbahan ay nagkaroon ng mga masasamang papa, mga makasalanang obispo, at mga pari na mga halos parang demonyo. At yung mga Katoliko, hindi naman lahat mababait. Pero tingnan nyo, bakit nandito pa rin ang simbahan? Kasi hindi ito likha ng tao. Ito'y likha at galing sa Diyos.
Kaya kahit anong gawin, no, sabi nga ng Panginoon, the gates of hell will not overpower you. You will prevail. Yun ang kanyang sinabi kay Pedro. At yun nga ang nangyayari. The church will remain standing until the end because it is not man's work. It is God's work. At ano tinuturo nito sa ating lahat? Simple lang. Kung ang ginagawa ninyo ay galing sa Diyos, kahit na merong manumbat, kahit na merong magpagtawanan kayo, mangyayari at mangyayari ang gusto ng Diyos. Kaya kung kayo ay gumagawa ng tama, matuwid, huwag kayong matakot. Maaaring ito ay pulaan, pero sa bandang huli, patutunayan pa rin, ito'y galing sa Diyos. Kasi kung minsan, nasisiraan tayo ng loob, parang iniisip natin, mukhang wala naman nangyayari sa mga ginagawa ko. Yung mga kalaban ko, natutuwa pa nga, para silang nagtatagumpay. Pero ngayong tanghali, ipinapaalaala sa atin, kung yan ay galing sa Diyos, yung kung ginagawa mo ay galing sa Diyos at gusto ng Diyos, wala kang dapat ipangamba. You know, the church is very careful in declaring miracles. The church is also very careful in declaring apparitions as authentic. Hindi ba? Natatandaan ninyo, many years ago, I think mga 30 years ago, naging sikat yung apparition kuno doon sa Agoo, La Union. No? Natatandaan niyo siguro yun. Baka mga nagpunta pa kayo doon eh. No? Nagpapakita daw ang mahal na birhen sa isang binatilyo. Si Judel, kung di ako nagkakamali. Hindi ito kaagad-agad pinansin ng simbahan. Kasi ang katwiran ng simbahan, hinay-hinay. Tignan natin, pag-aralan natin. Sapagkat kung yan ay totoo at galing sa Diyos, yan ay mananatili. Ngayon, nasa na yung Agoo apparition? Nasa na yung pinagpakitaan daw ng mahal na birhen? We must be very careful in making judgment because if it is God's work, it cannot be stopped. That's why, again, I say, if you are doing God's work, don't be afraid. Continue doing it because it is God who will give fruits to your effort. Kaya ang magandang tanong ito bang ginagawa ko? Ito ba'y gusto ng Diyos? Kasi kung minsan, dami nating ginagawa no? Pero ang tanong ito ba'y gusto ng Diyos? Ito ba ang kanyang kalooban? Kung ito ang kalooban ng Diyos, magtatagumpay ito. Kahit na ano ang gawing pagpigil. Kaya ang biyayang hilingin na lang natin sa misang ito ay, Lord, sana ang lahat ng gagawin ko ay yung gusto mo. Sapagkat naniniwala akong ikaw ang magbibigay ng tagumpay. Amen.